Isipin nyo, nakaupo kayo sa sofa, biglang lalapit ang pusa nyo, tititigan kayo sa mata, at malinaw na sasabihin, tao, pang ilang beses na bang kahapon pa tong pagkain sa bowl ko? Walang-wala na akong gana. Fantasy, di ba? Pero paano kung sabihin ko sa inyo na nasa bingit na tayo ng ganyang klaseng realidad? Ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa pinakanakakaintrigang paksa ng ika-21 siglo, ang Cat Translator. Ito ba ay totoong teknolohiya ng kinabukasan na babago sa mundo natin? Or isa lang itong mapanlinlang na laruan na umaasa sa pagmamahal natin sa ating mga balbon na tiran? Pangako, bago matapos ang video na ito, ibang-iba na ang tingin nyo sa pagngiyaw ng alaga nyo. At baka magsimula pa kayong maintindihan kung ano ba talaga ang gusto nila sa inyo. Simulan natin sa pinakaugat. Matagal ng pangarap ng tao na makipag-usap sa mga hayop mula sa sinaunang mga alamat kung saan naiintindihan ng mga bayani ang wika ng mga hayop hanggang sa mga kwento ni Dr. Dolittle. Pero ang mga pusa, palagi silang kakaiba. Libo-libong taon na silang kasama natin, pero misteryo pa rin sila hanggang ngayon. Bakit napakahirap intindihin ng mga pusa? Ang komunikasyon kasi nila ay isang napakakomplikadong timpla ng tunog, amoy, paggalaw ng buntot, posisyon ng tenga, at pati na rin pagpikit. Isang nakakaaliw na impormasyon. Ang matatandang pusa, nagningiyaw lang sila kadalasan para makipag-usap sa tao. Kung mag-usap sila sa kanilang mga kapwa pusa, iba't ibang tunog ang ginagamit nila. Hiss, purr, growl. Ang meow ay isang personal na adaptasyon na ginawa nila para lang sa atin. Tayong mga taong hindi nakakaintindi ng mga subtle na pahiwatig. At itong human-oriented na bahagi ng wika nila ang sinusubukan ngayong i-decode ng modernong teknolohiya. Kaya paano ba talaga nagsimula ang lahat? Ang mga unang pagtatangkang gumawa ng cat translator ay, kung hindi man kami nagkakamali, talagang napaka-inosente. Balikan natin ang early 2000s. Dito, nagsulputan ang mga nakakatawang gadget na parang laruan lang ng bata. Simpleng kahon lang ito. May ilang pindutan at speaker. Pipindutin mo ang isang button at maglalabas ang device ng tunog na, ayon sa gumawa, ay katumbas daw ng mahal kita o pahingi ng pagkain sa lengguwahe ng pusa. Pero syempre, pang-aliw lang talaga iyon. Ang mga device na ito ay gumagana sa simpleng prinsipyo. Mga pre-recorded na tunog na walang kinalaman sa totoong agham ng pag-uugali ng hayop. Mas pampatawa lang iyon sa mga may-ari, hindi totoong tool sa pakikipag-usap. Isipin nyo na lang ito. May tao na seryosong-seryoso, pumindot ng button, tapos may maririnig kang sintunadong na meow na lumabas sa speaker. Ang pusa naman, tinitingnan siya na parang nag-i-idiot-syahan lang siya. Nakakatuwa man, pero wala itong silbi sa pananaw ng agham. Kaya naman, dahil sa napaka-primitibong yugto na ito, maraming tao ang naging skeptiko sa buong konsepto ng cat translator. Ang tunay na breakthrough ay naganap nang pumasok sa eksena ang artificial intelligence at machine learning. Nag-iba ang lahat nang ma-realize ng mga siyentista at developer na hindi nila kailangang gumawa ng diksyonaryo or set ng mga patakaran mula sa simula. Ang sikreto pala ay turuan ng makina na makinig at matutong maghanap ng sarili nitong mga pattern. Paano ito gumagana? Isipin na binigyan mo ang computer ng libu-libong oras ng audio recording ng mga ngiyaw ng pusa. Bawat recording ay may kalakip na konteksto. Dito, humihingi ng pagkain ang pusa. Dito naman, binabati niya ang kanyang amo. At dito, nagpapahayag siya ng inis dahil binisita siya sa veterinaryo. Inaanalisa ng neural network
Ang ganitong dambuhalang dami ng datos, tinitingnan ng pinakamaliit na detalye, ang taas ng tunog, ang intonasyon, ang tagal, at ang dalas. Natututo itong ikonekta ang isang partikular na uri ng yaw sa isang tiyak na sitwasyon at posibleng intensyon. Hindi na ito simpleng pag-ulit lang ng mga tunog na naitala. Isa na itong masalimuot na pagsusuri tulad ng paraan kung paano natututong kilalanin ng mga voice assistant sa ating mga telepono ang boses ng tao, kasama na ang iba't ibang punto at mga espesyal na katangian nito. Ang teknolohiya ay hindi na basta laro-laro lang. Ito ay lumipas na at pumasok na sa larangan ng seryosong siyensya. Ngunit dito nag-ugat ang pangunahing problema. Paano tayo makakakuha ng libu-libong oras ng recording na may eksaktong detalye ng konteksto? Ito ang tinatawag na training set at maituturing itong ginto ng ika-21 siglo. Ang solusyon ay lumabas na napakatalino at napakasimple. Isama mismo ang mga may-ari ng pusa. Naglabasan ang mga application na nag-alok sa mga user na i-record ang pagngiyaw ng kanilang mga alaga at ilagay mismo kung ano sa tingin nila ang ibig sabihin nito. Dito isinilang ang konsepto ng citizen science or agham ng mamamayan sa larangan ng zoolohiya. Libo-libong tao sa buong mundo ang naging mga mananaliksik na bumuo ng pinakamalaking database ng mga tunog ng pusa sa buong kasaysayan. Siyempre, may kaunting pagkakamali rito dahil maaaring magkamali ang tao sa pag interpret. Ngunit kapag umabot na sa milyon-milyon ang mga recording, nagsisimulang makita ng artificial intelligence ang mga pangkalahatang pattern at nasasala na ang mga disinasadyang pagkakamali. Ang napakalaking koleksyon ng datos na ito na tinipon ng mga enthusiast ang siyang naging gatong o gasolina para ganap na umandar ang mga cat translator o tagasalin ng tunog ng pusa. Tingnan natin ngayon ang pinaka-popular na app sa larangang ito, ang Meow Talk. Ito ay gawa ni Javier Sanchez, isang dating engineer ng Amazon na nagtrabaho sa voice assistant na Alexa. Ginamit niya ang parehong prinsipyo pero inangkop niya ito para sa mga pusa. Ayon sa mga developer, kayang tukuyin ng kanilang app ang hanggang siyam, 9, na pangunahing layunin or emosyon ng pusa. Kabilang dito ang mga simpleng mensahe gaya ng gutom ako, galit ako, masakit, hayaan mo ako, at gusto kong maglaro. Gumagana ang app na ito ng real-time. Itututok mo lang ang cellphone mo sa humihinging pusa at maglalabas agad ang programa ng posibleng salin. Ang mas maganda pa rito, patuloy na natututo ang app. Kung sa tingin mo ay mali ang pagkakabasa, pwede mong itama ang salin. Ia-absorb ng app ang impormasyong iyon para mapaganda pa ang accuracy ng modelo sa hinaharap. Ibig sabihin, habang parami ng parami ang gumagamit at mas madalas mong ginagamit ito, mas nagiging matalino ang app. Hindi na lang ito simpleng diksyonaryo. Ito ay isang dynamic at self-learning system na umaangkop sa pag-uugali ng partikular na hayop. Pero eto na ang pinakamahalagang tanong. Matatawag ba talaga itong tunay na pagsasalin? Sa totoo lang, hindi. Hindi pa. Sa ngayon, ang ginagawa ng mga app na ito ay hindi translation mula sa wikang pusa patungo sa wikang tao, lalo na sa linguistikang kahulugan. Ang mga pusa kasi, hindi sila gumagamit ng mga salita o balarila, grammar, tulad natin. Wala silang komplikadong istruktura ng pangungusap, syntax. Ang kanilang pagngiyaw ay mas emosyonal na senyal kaysa isang tiyak na salita. Kaya, mas akmang tawagin ang mga teknolohiyang ito na tagapagpaliwanag ng intensyon, interpreters of intention, o tagasuri ng emosyon, emotion analyzers, at hindi simpleng tagasalin.
Hindi isinasalin ng app ang pariralang, gusto kong kainin ng masarap na manok na nakita ko sa mesa. Sa halip, kinikilala nito ang tipo ng yaw batay sa kanilang malawak na database. Ang yaw na iyon ay may 80% probabilidad na may kaugnayan sa paghingi ng pagkain. Ito ay pattern recognition at statistical analysis. Hindi ito linguistika. Ang pagkaunawa sa pagkakaiba na ito ang susi upang hindi tayo magkaroon ng maling akala at ng maayos nating matantiya ang tunay na kakayahan ng ganitong uri ng teknolohiya. Ngayon, ano naman kaya ang masasabi ng mga profesional tulad ng mga veterinaryo at zoopsychologist? Karaniwan, ang kanilang pananaw ay balanse, umaaligid sa pagitan ng pag-aalinlangan at maingat na optimismo. Sa isang banda, nagbababala sila na ang sobrang pagtitiwala sa application ay delikado. Halimbawa, maaaring isalin ng programa ang MEO bilang gusto ko ng atensyon, pero ang totoo, baka masakit na pala ang pakiramdam ng pusa. Ang labis na pagdepende sa teknolohiya ay posibleng maging sanhi para hindi mapansin ng may-ari ang tunay na sintomas ng karamdaman. Mariing iginigiit ng mga eksperto, walang makakapalit sa masusing pagmamasid sa kilos ng alaga, sa gana nitong kumain, sa aktibidad nito, at sa wika ng katawan. Sa kabilang dako, kinikilala naman ng maraming eksperto na may malaking benepisyo ang mga app na ito. Dahil dito, napipilitan ng mga may-ari na mas bigyan ng atensyon ang kanilang mga alaga. Pakinggan sila at suriin ang kanilang pag-uugali. At ito mismo ang nagpapatibay at nagpapaharmonya sa relasyon ng tao at pusa. Kahit pa hindi laging tumpak ang mismong pagsasalin. Dito, makikita natin ang isang kawili-wiling psychological phenomenon na tinatawag nating confirmation bias o pagkiling sa pagpapatunay. Ito yung tendensya nating bigyang kahulugan ang mga impormasyon para lang sumuporta sa mga paniniwala na meron na tayo. Sa madaling salita, gusto nating maniwala na naiintindihan natin ang mga pusa natin. At diyan pumapasok at tumutulong ang app. Isipin nyo itong sitwasyon. Kumukuskus ang pusa ninyo sa binti ninyo at umiingit. Itatapat ninyo ang cellphone at ang salin ng app ay, mahal kita. Kikiligin kayo at sasabihin sa sarili, wow, ang galing ng programang ito. Tama lahat ang pagkakaintindi. Ngayon, iba naman ang sitwasyon. Parehong kilos ang ginawa ng pusa. Pero ang lumabas sa app ay, galit ako. Ang una ninyong magiging reaksyon ay, ang bobo namang app na ito, wala itong naiintindihan. May ugali tayong tanggapin at pansinin ang mga tamang salin at baliwalain o ituring na pagkakamali lang ang mga maling salin. Kaya, ang app ay hindi talaga nagsasalin, kundi kinukumpirma lang nito ang sarili nating mga hula na lumilikha ng isang magandang ilusyon ng ganap na pagkakaintindihan. Hindi lang sa pagsusuri ng tunog, nakasalalay ang kinabukasan ng mga ganitong teknolohiya. Ang tunay na malaking pagbabago o breakthrough ay darating kapag ang artificial intelligence or AI ay natutong magsagawa ng complex o ang tinatawag ng mga siyentista na multimodal analysis. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ay isang sistema na sabay-sabay susuriin hindi lang ang pagngiyaw, kundi pati na rin ang kilos at lengguwahe ng katawan ng hayop. Isipin mo na lang ang isang smart camera na sumusubaybay sa posisyon ng tenga at buntot ng iyong pusa, ang direksyon ng tingin niya at maging ang tensyon ng kaniyang mga kalamnan. Lahat ng datos na ito ay papasok sa neural network kasabay ng tunog. Kasi ang parehong ngiyaw ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan. Depende iyan kung ang buntot ng pusa ay tuwid na nakataas bilang tanda ng pagbati
o kung nakadiin naman ang mga tenga nito at handa na itong lumaban. Ang ganitong kompleks na pamamaraan ang magpapahintulot sa atin na lumipat mula sa paghula lang ng pangkalahatang emosyon patungo sa isang mas tumpak at detalyadong pag-intindi sa kalagayan at kagustuhan ng hayop. Ito ang susunod at lohikal na hakbang sa ebolusyon ng mga tagasalin ng pusa. At hindi na yan malayo dahil mayroon na tayong teknolohiya para gawin yan. Ang pinag-uusapan natin ay ang mga wearable electronics para sa ating mga alaga. Sa kasalukuyan, mayroon ng mga smart collar sa merkado na tumutukoy sa lokasyon ng pet sa kanilang aktibidad, heart rate, at maging sa kalidad ng kanilang pagtulog. Mayroon ding mga smart feeder at litter box na kumukuha ng impormasyon tungkol sa pagkain at kalusugan. Ang susunod na yugto ay ang pagsama-samahin ang lahat ng datos na ito sa iisang sistema. Ang kwelyo na may microphone at accelerometer ay makakapag-record ng mga tunog at galaw. Ang home camera na may computer vision ay mag-aanalisa ng kanilang posisyon at ang smart litter box naman ay magpapabatid ng mga posibleng issue sa kalusugan. Sa pamamagitan ng Artificial Intelligence o AI, titipunin nito ang lahat ng impormasyong ito, nalilikha ng isang kumpletong digital profile ng inyong alaga sa real time. Sa ganitong sitwasyon, ang magiging tagasalin ay hindi lang nakabase sa isang simpleng meow, kundi sa malawak na daloy ng datos. Dahil dito, ang mga magiging konklusyon nito ay hindi hamak na mas tumpak at mas kapakipakinabang. Pag-usapan naman natin ang ethical at moral na panig ng teknolohiyang ito. Sa isang banda, malaking tulong ang dala ng mga teknolohiyang ito para sa kapakanan ng mga hayop. Isipin na lang ninyo kung gaano kalaking tulong ang maidudulot ng translator na ito sa mga animal shelter. Mas maiintindihan ng mga empleyado roon ang stress level ng mga alaga, ang kanilang mga kailangan, at mas mapapadali ang paghahanap ng tamang pamilya para sa kanila. O kaya naman, maaari itong maging isang early warning system para sa sakit. Ang artificial intelligence, kapag nakita nito ang pinakamaliit na pagbabago sa boses o kilos ng pusa, ay agad na magbibigay babala sa may-ari na kailangan ng dalhin sa veterinaryo bago pa lumitaw ang malinaw na sintomas. Maaari itong magligtas ng libu-libong buhay. Napakalaki ng potensyal na benepisyo mula sa pagpapabuti ng araw-araw na komportable nilang pamumuhay hanggang sa paglutas ng seryosong problema sa kalusugan at pag-uugali. Kung tutuusin, ang pagbuo ng cat translator ay hindi lang isang simpleng libangan. Isa itong napakahalagang direksyon para mapaganda ang pangangalaga natin sa mga hayop. Pero syempre, mayroon ding kabilang mukha o masamang epekto ang lahat ng ito na mahalagang tandaan. Paano kung masyado na tayong umasa sa teknolohiya at tuluyan nang mawala ang kakayahan nating mag-obserba sa ating mga alaga? Paano kung tumigil na tayo sa pag-aaral ng body language nila at tanging ang sinasabi na lang ng app sa ating smartphone ang pinagkakatiwalaan natin? Maaaring magdulot ito ng kabaliktarang epekto, hindi paglapit kundi paglayo. Ang relasyon sa ating hayop ay isang sensitibong ugnayan na nakasalalay sa ating intuition, empatya at atensyon. May panganib na gawin lang ng teknolohiya ang buhay na komunikasyong ito na simpleng pagbasa ng data. Mayroon ding isyu ng pribasidad. Handa ba tayong hayaang kolektahin at itago sa mga server ng korporasyon ang impormasyon tungkol sa kilos at kalusugan ng ating mga alaga? Tulad ng anumang makapangyarihang teknolohiya, ang cat translator ay isang kagamitan na maaaring gamitin para sa kabutihan o kasamaan.
at ang responsibilidad para sa tamang paggamit nito ay nakasalalay ng buo sa ating mga tao. Mahalaga talagang maintindihan natin na ang wika ng mga pusa ay napaka-personal. Wala talagang iisang meow lang na pare-pareho ang kahulugan para sa lahat ng pusa sa mundo. Sa paglipas ng panahon, bawat pusa ay nagde-develop ng sarili nilang natatanging paraan para makipag-usap sa kani-kanilang amo. Halimbawa, may pusang humihingi ng pagkain gamit ang maiksi at madiing miya, samantalang may iba namang gumagamit ng mahaba at malambing na meow wow. Kaya naman, ang mga pinaka-advanced na translation app ngayon ay mayroong feature ng personalization. Hindi lang sila basta gumagamit ng general database. Gumagawa rin sila ng customized, individual na sound profile para mismo sa iyong pet. Tinutulungan mo ang app na matuto sa pamamagitan ng pag-confirm or pag-deny sa hula nito. Kaya habang tumatagal, mas lalong nagiging mahusay ito sa pag-intindi sa iyong pusa. Mas parang nagtatayo ka ng relasyon sa isang bagong kaibigan kaysa sa gumagamit ka lang ng universal na diksyonaryo. At ito ang sikreto sa kanilang pagiging epektibo. Umaangkop sila sa natatanging personalidad ng bawat hayop. Mas nakaka-interes. Ang pag-aaral na ito ay hindi lang makakatulong sa mga may-ari ng pusa, kundi pati na rin sa agham sa pangkalahatan. Sa pag-analisa ng milyon-milyong recording ng nyaw mula sa buong mundo, posibleng matuklasan ng mga siyentista ang nakakagulat na mga bagay. Halimbawa, mayroon bang dialekto ang mga pusa sa iba't ibang bansa? Naaapektuhan ba ng lahi ang tono at intonasyon ng boses nila? Paano nagbabago ang pananalita ng pusa habang tumatanda o kapag may iba't ibang sakit silang lumabas? Ang napakalaking dami ng datos na nakolekta sa pamamagitan ng mga app ay maaaring maging basehan para sa seryosong pag-aaral sa agham sa larangan ng bioacoustics at cognitive ethology, ang pag-aaral sa pag-uugali at pag-iisip ng hayop. Kaya naman, bawat gumagamit ng app na nagre-record sa pusa nila ay nagbibigay ng maliit na kontribusyon sa isang malaking gawaing siyentipiko. Tinutulungan tayong mas maintindihan ang mga misteryosong nilalang na ito na kasama nating nakatira. Ito ay nagpapabago sa simpleng libangan bilang isang malawakang proyektong pananaliksik. Tanggalin na natin ang isang maling akala. Hindi lang po nagpupur ang mga pusa kapag sila ay masaya o komportable. Oo, kadalasan, ang pagpur ay iniuugnay natin sa ligaya at kapayapaan. Pero sa totoo lang, mas komplikadong proseso ito. Ang pusa ay nagpupur kahit masakit ang kanilang nararamdaman o kaya naman sobrang takot sila. Ayon sa mga siyentista, ito raw ay isang uri ng self-soothing o mekanismo ng pagpapakalma sa sarili. Ang mga vibrations or pagyanig na nalilikha habang nagpupur sila ay nasa frequency range na 25, 25 hanggang 150, 150 Hz. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang ganitong mga vibrations ay nakakatulong sa paggaling ng mga tissue at sa paglaki ng mga buto. Kaya naman, ang pusa na nagpupur dahil sa sakit ay literal na ginagamot ang sarili niya. At dito tayo pwedeng magkamali. Kung simple lang ang translator or teknolohiya na gagamitin, maririnig lang nito ang pur at sasabihin, masaya ang pusa mo kahit na kailangan na pala niya ng kagyat na tulong. Ito ay muling nagpapatunay na hindi tayo dapat umasa lang sa tunog at balewalain ang iba pang senyales. Napakadelikado nito. Ano ba ang naghihintay sa atin sa darating na panahon? Malamang, makikita natin ang pagsasama ng mga tagasalin o translators sa iba pang smart devices na pangbahay. Isipin mo,
Hindi lang nagpapatugtog ng musika ang iyong smart speaker, pero magsasabi rin ito ng ang pusa mong si Barsik parang nalulungkot, baka kailangan mo siyang laruin. O di kaya, ang smart feeder ay hindi na magbubukas batay sa timer lang, kundi bilang tugon sa isang meow na talagang gutom at kinikilala nito. Ang teknolohiya ay hindi na magiging hiwalay na app lang, kundi bahagi na ng isang ecosystem na nakatuon sa pag-aalaga sa ating mga alaga. Ang mga kamera na may artificial intelligence o AI ay hindi lang magbabantay para sa kaligtasan, kundi susuriin din nito ang pag-uugali ng hayop habang wala ka at padadalhan ka ng ulat. Sa araw na ito, tulog lang ang pusa mo. Pero bandang 3:00 ng hapon, tila may ikinababahala ito at matagal siyang paikot-ikot sa tapat ng pinto. Ito ang magdadala sa remote pet care sa panibagong antas. Gagawin nitong mas makabuluhan at proactive ang pag-aalaga natin sa kanila. Pero siyempre, hindi lang pusa ang pinagkakaabalahan ng mga siyentista na subukang intindihin ang wika. May mga aktibong pag-aaral din para sa pagsasalin ng wika ng mga aso, dolphins, balyena, at kahit manok. Halimbawa, sa pag-aaral ng tunog ng kokak nila, sinisikap ng mga eksperto na malaman ang level ng stress ng mga manok sa poultry farms. Ang layunin, mapaganda pa ang kanilang pamumuhay. Pagdating naman sa mga aso, hindi lang ang tahol ang kanilang inaaral. Mas binibigyan ng pansin ang body language nila, ang pagkilos ng buntot, tenga, at forma ng kanilang katawan. Samantala, ang dolphins at balyena ay mayroon namang napakakomplikadong sistema ng tunog at senyales. Kaya naman, seryoso ang maraming mananaliksik na mayroon na talaga silang buong wika. Ang pag-aaral sa mga pusa ay bahagi lang ng isang malaking global scientific trend. Ang paggamit ng teknolohiya para sirain ang harang sa pagitan ng iba't ibang species pagdating sa komunikasyon. At sino ang nakakaalam? Baka sa loob ng ilang dekada, ang pakikipag-usap sa ating mahal na alaga ay magiging kasing ordinaryo na lang ng pagtawag sa pamamagitan ng video call sa ibang kontinente. Pero ang isa sa pinaka nakakagulat na epekto ng paggamit ng mga cat translator apps ay ang pagbabago sa mismong ugali nating mga tao. Maraming gumagamit nito ang napansin na mula nang na-install nila ang app, mas naging madalas na silang makipag-usap sa kanilang mga alaga. Kahit pa alam ng isang tao na hindi naman siguro 100% eksakto ang salin, ang mismong paglalaro ng dialogo ay nagpapatingkad sa kanilang interaksyon. Nagsisimula na silang magkomento sa bawat kilos ng pusa, sagutin ang mga sinasabi nito, at magtanong-tanong. Kaya lalong tumitibay ang ugnayan nilang mag-asawa. Ang pusa naman ay nakakakuha ng mas maraming atensyon na natural na nakakabuti sa kalusugan at pakiramdam nito. Kaya ang resulta ay isang nakakaintrigang paradox. Ang teknolohiya na sa tingin natin ay dapat pumalit sa human intuition ay nagiging instrumento pala para maging mas involved at mas may malasakit ang mga tao bilang pet owners. Sa huli, nagdudulot ito bilang isang catalyst ng komunikasyon. Isang simpleng dahilan para mas kausapin pa natin ang ating mga minamahal na alaga. Pag-usapan din natin ang usaping komersyal nito, ang merkado ng mga produkto at serbisyo para sa mga alagang hayop ay isang industriyang umaabot sa daan-daang bilyong dolyar ang kita. At ang mga technological device ay isa sa pinakamabilis na lumalagong bahagi nito. Siyempre, sa likod ng paggawa ng mga tagasalin na ito, hindi lang puro kagustuhang tumulong sa mga hayop ang motibasyon, kundi mayroon ding malinaw na interes sa negosyo. Kadalasan,
Ang mga app na ito ay gumagana sa pamamagitan ng subscription at ang mga datos na nakukuha nila ay napakahalaga para sa mga gumagawa ng pagkain, feeds, mga vet clinic at mga kumpanya ng siguro. Hindi naman ito masama dahil ang kikitain nila ay ginagamit para maglaan pa ng mas maraming pondo sa mga susunod na pananaliksik at pagpapaunlad. Pero mahalagang maunawaan ng mga mamimili na hindi sila nakikipag-ugnayan sa mahika kundi sa isang produktong pangkomersyo. Kaya dapat tratuhin ang mga pangako ng kanilang advertisement ng may kaunting healthy skepticism at ihiwalay ang totoong kakayahan mula sa mga marketing gimmick. Pero huwag nating kalimutan ang pinakamalaking katunggali ng artificial intelligence, AI, pagdating sa pag-intindi ng pusa, ang utak ng tao. Sa loob ng mga taong magkasama sila, natututong umintindi ang isang mapagmasid na may-ari ng pusa halos kasing galing na ng anumang neural network. Alam na nating tukuyin ang iba't ibang tono ng mayo, kung nagugutom ba siya, kung nagpapalambing o gusto magpakarga, o kung simpleng bumabati lang siya sa atin sa may pinto. Kusang nababasa ng ating intuisyon ang kanyang body language. Ang isang bihasang cat owner ay ang pinakamahusay na tagasalin ng pusa dahil gumagana ang utak natin bilang isang biological neural network na hinasa sa loob ng libu-libong taon ng ebolusyon. Maaaring maging malaking tulong ang teknolohiya lalo na sa mga bago palang mag-alaga o bilang gamit para makita ang mga nakatagong problema, pero kailanman hindi nito mapapalitan ang natatangi at madamdaming koneksyon na nabubuo sa pagitan ng isang nagmamahal na tao at ng kanyang alaga. Sa huli, ang pinakatumpak na tagasalin ay ang ating puso at ang ating atensyon. Ano na ba talaga? Mito o katotohanan? Ang sagot, tulad ng madalas mangyari, ay nasa gitna lang. Yung cat translator na ipinapakita sa mga science fiction na pelikula, ito ay mito pa rin sa ngayon. Hindi natin kayang makipag-usap ng seryoso sa isang pusa tungkol sa politika o sining. Pero ang teknolohiya na may kakayahang tukuyin ng may mataas na porsyento ng kawastuhan, ang emosyon at pangunahing intensyon ng hayop batay sa boses at kilos nito. Yan ay ganap ng katotohanan ngayon. Hindi ito isang mahiwagang pamalo, kundi isang sopistikado at komplikadong kagamitan na nakabase sa big data analysis. At ang pagiging tumpak at kapakipakinabang nito ay patuloy lang natataas. Nasa isang kamanghamanghang panahon tayo kung saan ang matagal ng pangarap ng tao ay unti-unti nang nagiging totoo. At kahit malayo pa tayo sa pagkakaroon ng kumpletong dialogo, nagawa na natin ang una at pinakamahalagang hakbang. Nagsimula na tayong makinig. Makinig ng tunay. Kaya, ano ba ang pinakamalaking aral? At siguro, ito'y hindi mo inasahan na mapupulot natin dito? Ang pinakamalaking silbi ng mga modernong cat translator ay hindi pala tungkol sa pagsasalin mismo. Nakakagulat ano, ang pangunahing lakas nila ay nagsisilbi silang salamin na nagpapakita sa atin ng ating sarili. Pinipilit nila tayong huminto, makinig, at magtanong, ano ba talaga ang gustong iparating sa akin nitong munting nilalang na ito? Ginagawa nilang isang aktibong proseso ng pag-alam at pakikipag-usap ang dating passive lang na pag-aalaga. Sa prosesong iyan, naiintindihan natin na hindi pala laging kailangan ng gadget para magkaroon ng koneksyon. Kadalasan, sapat na ang maging mapagmatyag at bukas lang ang isip. Ang teknolohiya ay isang saklay lang na tumutulong sa atin na matutong lumakad ng mag-isa sa mundo ng interspecies communication. Maraming salamat sa panonood mo sa video na ito hanggang dulo. Sana nag-enjoy ka
at naging kasing interesante ito sa iyo gaya sa akin. Kung ganoon, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel para hindi mo ma-miss ang mga bagong pag-aaral tungkol sa ating kamangha-manghang mundo. At ngayon, ito ang tanong ko sa iyo. Gagamit ka ba ng ganyang klasing translator para sa alaga mo? O sadyang nagkakaintindihan na kayo ng wala namang technology? Ibahagi ang kwento mo sa comment section. Gusto kong basahin yan.